Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon ay sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal ka nino man upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Kung sapilitang ipapasan sa iyo ng manlulupig ang kanyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa nanghihingi sa iyo at huwag mong pahindian ang nanghihiram sa iyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan at nasa abroad na nagsisimba via online. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Tayo ay nagdiriwang ng karaniwang panahon ng liturhiya ng ating simbahan. Karaniwan. Kaya naman, akmang-akma ang ating panahon na pinagdiriwang sa ating pagninilayan sa araw na ito. Tinuturuan tayo ng ating mga pagbasa ng pangkaraniwang aral na magagamit natin sa pangkaraniwang buhay. Check. Gaya na lang ng mapupulot nating aral o kwento mula kay Nabat. Si Nabat ay mayroong ubasan na nasa tabi ng palasyo ng Haring Akab. Nagustuhan ng hari ang ubasan sapagkat maganda ito. Siguro, maraming ubas. Siguro, maganda yung pananim. Kaya naman nagustuhan ng hari. At bukod doon, maganda yung lupa kasi katabi ito ng palasyo. Maganda yung lokasyon ng lupa. Gusto ng hari gawin itong bukid ng gulayan o ng gulay, no? Lupain ng gulay. Dahil maganda at nagustuhan ng hari, hiningi niya ito kay Nabat. Sabi ng hari, pwede niya itong palitan ng mas mainam na lupa. O pwede rin naman niya itong bilhin na lang kay Nabat. Kung kayo po ba, ibebenta nyo ba? Ibibigay nyo ba sa hari? Hello? Ba't di kayo makasagot? Kunyari lang, meron kayong lupa. Wala palang lupa, kaya walang masagot. No? Kunyari, meron kayong lupa, ibibenta nyo ba? Maganda yung sagot ni Nabat. No? Sabi niya, patawarin ako ng Panginoon, ngunit hindi ko po ibibigay sa inyo ang pamana sa akin ng aking mga ninuno. Ayun. Yun palang dahilan. Kaya ayaw niyang ibigay o ibenta sa hari kasi pamana ang lupa na iyon. Maganda bang dahilan ni Nabat? Maganda. Maganda. Kung uunawain lang ng hari, merong rason kaya siya humindi. Ang problema, kinasama ito ng loob ng hari. Anong ginawa ng hari? Umuwi ng malungkot sa kanyang palasyo na parang bata na hindi na pagbigyan. Ayaw kumain, nagkulong sa kwarto,
Napaka-immature, ano? Ganyan ba kayo? Pag hindi nyo nakukuha ang inyong gusto, nagmumukmok. Hello? Ganyan ba kayo? Pag hindi sumasang-ayon sa inyong gusto, immature, ayaw kumain, nagagalit, nagkukulong. Hello? Ba't di kayo makasalita? Nang malaman ito ng reyna, ng asawa ng hari, ang pagmumukmok ng hari, gumawa ito ng paraan para mapasa hari ang ubasan. Grabe rin tong asawa na ito, no? Masyadong, di lang nakuha ng hari ang gusto, siya naman, bigay. Anong ginawa ng reyna? Sumulat sa mga matatanda at namumuno ng lungsod na nakakasakop sa lupa ni Nabat. At ipinag-utos na magkaroon ng pangkalahatang pag-aayuno. At sabi sa sulat, patayuin si Nabat sa harapan. At batuhin hanggang mamatay. Sa kadahilanang tinanggihan niya ang Diyos at ang hari. Grabe rin naman, ano? Ano matatawag natin doon sa ganong klase ng asawa? Yung ibinibigay lahat ng gusto. Kahit na hindi pwede, kahit na may rason, ano tawag natin? Ayun, konsentidor. 'Di ba? Yung hindi pwede ipipilit mo pa rin. At lahat, ginawa nitong reyna na to. Mapasahari lang ang lupa. Kaya sa huli, nairigalo ng reyna sa hari ang ubasan. Kapalit ang buhay ni Nabat. Nakuha ng hari ang kanyang gusto. Grabe, no? Grabe kung minsan ang tao maipilit ang gusto. Lahat gagawin, makuha lang ang gusto. Ganyan ba kayo? Hello? Ano ang iyong gusto? Hello? Kaya naman pala, wala naman pala kayong gusto, kaya wala kayong pinipilit, no? 'Di ba? Pero ganyan ang tao, no? Maipilit ang gusto. Gustong yumaman. Tama? Gusto nyo ba 'yon? Ayaw nyo. Ayan nakikinig ang Diyos. Gustong yumaman, ayaw nyo? Gusto. Tinatanong ko kayo kanina kung anong gusto. Di kayo makasagot. Gustong makatapos ng pag-aaral. Gusto? Parang ayaw mo. Gusto? Gusto, di ba? Tinatanong ko kanina, anong gusto ninyo? Gusto makapangasawa. Gusto? Hindi, syempre, di ko gusto, di ba? Huwag mo niya akong tanongin sa ganun, di ba? Meron tayong mga gusto. Ang tanong, pinipilit mo ba ito? Yung yumaman, maganda naman yan. Pero, oras na ba para yumaman? Nasa panahon ba para yumaman? Yung magtapos ng pag-aaral, maganda yan. Yung makapangasawa, maganda yan. Pero tingnan mo muna, meron bang rason para makuha mo ito ngayon? Hello? Itong problema, kapag pinilit natin ang ating gusto at hindi pa panahon at meron namang tamang rason, merong nasisira. Merong nasisira. Sa sitwasyon ni Nabat, anong nasira? Dahil pinilit ng hari ang kanyang gusto? Buhay. Marami sa atin ganito ang nangyayari. Hindi natin namamalayan, kakapilit natin sa ating mga gusto, merong nasisira. Nasira ang buhay kasi pinilit mag-asawa. Kahit hindi pa panahon. Minsan, alam nyo, may rason ang panahon Intayin mo lang. Kahit ang panahon, may dahilan. Pinilit mo. Ano nangyari? Nabuntis ka. Wala pa sa tamang panahon. Kasi pinilit mo. Hindi pa tamang panahon. Nasira ang relasyon kasi kakapilit mo sa iyong gusto. May ganyan din, no, 'di ba? Meron yung kapartner mo, gusto lagi yung gusto niyang masunod.
Sana pala, hindi ka na nagkaroon ng jowa o ng karelasyon kung gusto mo ikaw lagi ang masunod. Meron naman, nasira ang bukasyon kasi pinilit ang gusto kesa sa plano ng Diyos. Nasira ang pagkakaibigan kasi siya na lang ang laging nasunod. Ayaw makinig ng paliwanag. Ano ang nasira nang dahil pinilit mo ang iyong gusto? Ayun ang magandang tanong. Diba? Yung pagyaman, maganda yan. Pero hindi mo pwedeng ipilit ngayon. Kasi baka may masira. No? Meron ganyan, masyado nagmamadaling yumaman. Anong ginawa? Nagnakaw. Nandaya. Oh, magsusugal na lang kasi gusto easy money. Hindi pwedeng ganun. May dahilan ng panahon. Gusto makatapos ng pag-aaral. Ayaw naman mag-aral. Hindi pwedeng ganun. Kailangan papasok. Hindi mo pwedeng kunin ang diploma ng madalian. Wala naman sanang masama sa gusto. Kaya lang, kung merong sapat na rason at dahilan kung bakit hindi mo to makukuha, bakit di mo tanggapin at pakinggan. Alam nyo, minsan maganda yung hindi mo rin alam ang rason bakit hindi mo nakukuha ang iyong gusto. 'Di ba? Minsan maganda rin yun. Kasi pag lumipas ang panahon at nalaman mo, dun mo sasabihin, kaya pala hindi ko nakuha agad. Kaya pala hindi ko agad nakuha ang aking gusto. Alam nyo noon, meron akong gusto. No? Nung bata pa ako, gusto ko, bilan ako ng tatay ko ng soccer shoes. Alam niyo ba yung soccer shoes? Kasi ang sports ko, soccer. No? Dalawa lang ang sapatos ko noon. Balat at rubber shoes. Yung sports ko, soccer. Hindi pwedeng pangsipa yung ordinaryong rubber shoes kasi, hindi matigas eh. No? Yung soccer shoes, iba yun eh. Pag sipa mo, malakas. No? Iba. Ayaw akong bilad. No? Hindi ko maintindihan. No? Gustong-gusto ko yun. Kasi kailangan ko. Panlaro ko yun. Dihado ko sa mga kaklase ko pag naglaro kami. Kasi ang sapatos ko, ordinaryo. Hindi ako binibilan agad. No? At doon ko naunawaan na kaya pala hindi agad-agad kasi aral yon dahil sa buhay, merong kailangan paghirapan. Meron kailangan intayin. Hindi nakukuha ang bagay basta-basta. Siguro, kung yung tatay ko, konsentidor, ngayong matanda na ako, pag meron akong gusto at hindi ko nakuha, anong gagawin ko? Para akong si Haring Akab. Nagtatampo, nagagalit, immature. Siguro kung binibigay lahat ng gusto ko, hindi ako marunong mag-intay. Hindi ako marunong magsikap. Kaya mga nanay, huwag bigay ng bigay sa anak ng gusto. Yung mga anak, di ba, ang gagawa, pag hindi nakuha ang gusto, iiyak. Magwawala. So yung nanay, sige na, ito na. O ito na yung gadget. Huwag ka na umiyak. No? Pero alam nyo, paglaki ng mga yan, tignan nyo. Dahil kinonsinti nyo, hindi marunong mag-intay. Hindi marunong magpahalaga. Ganyan ang tao. Kapag laban na laban sa gusto. Gaya ng sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Di ba? Ganyan eh. No, yung gagawin mong lahat, kahit masama, ilalaban mo, kahit hindi maganda. Makuha lang ang iyong gusto. Pero maganda yung aral na tinuturo ni Jesus sa mga pagkakataong ganito, yung laban na laban ka sa iyong gusto, gawin ito ng mabuti. Isipin ang kabutihan, gawin ang makakabuti. Walang masama sa pagkakaroon ng gusto, pero sa mga panahong ikaw ay gigil na gigil para makuha ang iyong gusto, pakaisiping mabuti. Ito ba ay makakabuti at magdudulot ng mabuti? Kung isa lang ang lalabas na sagot, maaring mali
ang pinaglalaban mong gusto. Nakakabuti nga sa'yo, pero hindi naman mabuti sa iba. Nakakabuti sa iba, pero hindi naman nakakabuti sa'yo. Wala ring silbi. Dapat nakakabuti sa'yo at nakakabuti sa ibang tao. Mga kapatid, sa panahong gusto nating matupad ang ating mga gusto, dalawa ang pwedeng tignan para malaman kung ito ba ay naaayon. Makakabuti ba sa'yo at makakabuti ba sa ibang tao? Amen? Amen. Hindi ko nalaman yung rason kung bakit hindi ko makuha yung aking gusto. No? Pero pag hindi mo naintindihan, gaya ng kasabihan, give the benefit of the doubt. Diba? Minsan may mga bagay na hindi mo kailangan alamin ng rason. Kasi mas maganda, makikita mo ang rason sa huli. Yun ang mas titimo at hindi mo malilimutan. Hindi ko nalaman yung rason, pero hindi ako nagmukmok. At sa huli, hindi ko man nakuha yung aking gusto, natuto naman ako ng leksyon. Natuto ako ng leksyon. At ganun din sa ating mga gusto. Kung hindi mo makuha at hindi mo maintindihan, give the benefit of the doubt. Huwag ka muna magmukmok. Huwag ka magalit sa Diyos. Ibibigay yan sa'yo kung makakabuti sa'yo at makakabuti sa ibang tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na pong ating pagdiriwang, humahay kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.